Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong November 16 taong 2024. At ayun, ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Pepe. At yan po yung aking mga previous projections dito, kung saan ay isa po sa aking mga projections dito ay nasabi ko na kung makakaranas po ng rejection itong si Pepe sa major resistance line natin dito sa fresh presyong 40 digits 2428 ay mauuwi po ang kanyang sunod na paggalaw sa presyo sa isang consolidation. Ayan, magko-consolidate lamang po siya sa ilalim ng major resistance line natin dito. At mukhang yan po yung mangyayari sa magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw. Yan, una pong nagpakita ng rejection itong si Pepe dito noong November 14 at yan, nakapag-take profit po tayo dyan. At yung mga sumunod na candlestick natin ay nagpakita po na talagang di na po niya talaga kayang lampasin ito. Yan, lampasan or tagusin ito. Kaya nagpapakita po siya ng struggle sa major resistance line natin dito na di po kaya ng kanyang bullish pressure. Kaya kapag sa ganitong sitwasyon ay mauuwi po talaga ito sa pagko-consolidate or correction. Maaari po siyang bumagsak hanggang dito sa support natin dito, major support natin na 40 digits 1724 para kumuha ng sapat na buwelo or pwersa na para balikan yan at basagin yung major resistance line natin dito. Yan, pero sa ngayon ay mukhang mas mataas po ang posibilidad na siya ay magko-consolidate dito. Ayan, magko-consolidate po siya sa ilalim. Patuloy po na magko-consolidate dito sa ilalim ng major resistance line natin na 40 digits 2428. At syempre, nandyan pa rin po yung inaabangan natin dito na syempre yung aakyatin ni Pepe ang 40 digits 3564 na sunod na major resistance line natin dito. Ayan, kung sakaling siya ay nagtagumpay sa pagbabasag sa major resistance line natin dito. Kasi maski pa paano ay bullish pa rin po, napaka-bullish pa rin po ang kalagayan nitong si Pepe. At kung mapapansin natin ay yung ating Hall-Street indicator dito ay ayan, malusog na malusog po yung pangangatawan ng ating Hall-Street indicator dito. Ibig pong sabihin ay bullish na bullish pa rin ang kalagayan ni Pepe. Kaya ayan, baka siguro pagkatapos magkakaranas lang siguro siya ng ilang consolidation dito sa ilang araw na consolidation dito ay malamang ay baka tuluyan niya pong mababasag yung major resistance line natin dito at siya po ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po, possible po yan. Kasi yan na nga, bullish yung ating Hall-Street indicator dito. At maliban po dyan ay ganun din yung ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Kapag kulay blue po yung mga QQE bars natin dito ay nagsasabing bullish po ang kalagayan nitong si Pepe. At yun nga lang, at mapapansin po natin na medyo yan, yung kasalukuyang nabubuong QQE bar natin ngayon ay mukhang mas maliit na yung sukat ng QQE bar nito kumpara kahapon. Yan, kapag ganyan po yung nakikita natin na lumilit yung sukat nito ay indikasyon po yan na nagsasabing posibleng makaranas po muna ng consolidation or correction itong si Pepe. Kaya ayan, yan na rin yung isa sa mga basehan ko kung bakit ko nasabi na mukhang makakaranas muna ng consolidation itong si Pepe. At ganun din po kasi yung nangyayari sa ibang mga crypto asset na ating technical analysis kanina. Yan, nasa consolidation phase na rin po sila. At syempre, nandyan pa rin po yung chances na posible pong bumagsak si Pepe. Ayan, lalong-lalo na kung siya ay magkakaroon ng correction dito or babagsak para makaranas ng correction. At posibleng yan, yung inaasahan po natin ay dito po siya makakaranas ng correction sa major support natin na 40 digits 1724. Pero may chances pa rin na mabasag niya ito at dito po siya sa mas mababang support makakaranas ng correction. Kaya yan, consider pa rin po natin yan maski napaka-bullish ng ating mga signals sa ating mga indicators dito. Ayan, dapat i-consider pa rin natin yung risk na yan.
Kaya ayan, yan pa rin po yung aking mga projections. Wala pa rin po pagbabago. At gaya na aking sinabi kanina ay sa mga projections na ito ay mukhang mas mataas po ang posibilidad na magpapatuloy lamang sa consolidation sa mga paparating na araw itong si Pepe dito po sa ilalim ng major resistance line natin dito na 40 digits 24.28. Ngayon ay pagdating naman po sa ating mga latest na balita, yan, isa po sa aking na content tungkol dito kay Pepe ay ang sunod daw na price target ni Pepe ay ang presyong 40 digits 42. Ayan. Sa ngayon ay yung presyo pa natin kay Pepe ay nasa 40 digits 22. Kaya madodoble po ito kung sakaling nagkatotoo yung prediction ng isang analyst dito kay Pepe. At yung kanyang basihan po sa kanyang prediction na ito ay gamit ang Fibonacci indicator. Kaya yan, panoorin na lamang po ninyo yung kanyang paliwanag sa nakalipas na video na aking in-upload sa aking channel na ito. Kaya yan. At maliban po dyan ay meron daw pong isang Pepe holder na kumita ng $60 million sa kanyang puhunan na $26 lamang. Ayan. Pero ang problema rito ay hindi po niya makuha or hindi po niya ma-withdraw yung kanyang kinita rito na $60 million. At masasabi ko po na totoo ito. Marami pong mga nagdududa na hindi raw totoo yung nangyari sa investor na ito. At yan, bilang isang investor na tinutukan, nagawa po nating tutukan itong si Pepe. Yan, nung mula umpisa, noong inilabas pa ito. Ayan, nung nag-launch siya, ay nagawa po nating tutukan si Pepe. Ayan, at sa tingin ko ay yung nagmamay-ari ng yan, yung nakabili sa $26 na ito ay isa po siya sa mga nakabili noong launching or bago pa mag-launch itong si Pepe. Ayan. Or yan, nung nag-uumpisa talaga na mura yung presyo talaga ni Pepe. At natatandaan ko na na-content na rin po natin yan na marami po talagang blacklist itong si Pepe na mga holders or mga wallet. Ayan, mga holders ni Pepe. Ayan, pero hindi ko po matandaan kung ano yung tunay na dahilan, pero may dahilan po yan. At kung bakit nila blacklist yung maraming mga wallet na nagko-hold ng Pepe. Kaya malamang ay isa po ito sa mga blacklisted na mga wallet. Kaya ayan, ngayon ay maliban po dyan ay meron pa tayong isang balita. Ayan, na mukhang tatalunin daw ni Pepe itong si Shiba Inu bilang ikalawang pinakamalaking meme coin. Yan, alam naman po natin na ang laging nangunguna na meme coin ay si Dogecoin at pumapangalawa itong si Shiba Inu. At may mga analyst na nagsasabi na mukhang tatalunin na raw ni Pepe itong si Shiba Inu. Ayan, at syempre siya na ang magiging pangalawa na pinakamalaking meme coin. At syempre kung nangyari yan, si Shiba Inu ang magiging pangatlo na lamang. Kaya ganyan po katindi or ka-optimistic yung mga analyst dito kay analyst na nag-i-invest dito kay Pepe. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.